Good morning. Sunday naman po ngayon. Ay wala pong pasok kami. At hindi po ako nakauwi. Kaya dito na lang ako magkahanap ng mapagsasambahan. Salamat sa Diyos. At magsasamba naman po tayo. Mano po ako. Hanap ako dyan sa malapit lang. Magsambahan dyan. Sa'yo, i-review ka para makabalik ka. B. Set problems. Nagpapalarin po ang Diyos ng problema para ikaw ay gisingin. Jonah 1:4-15. Letter C. Visit us through dreams and visions. Mananaginip tayo, no? At gigisingin tayo ng Panginoon sa pamamagitan ng ating mga panaginip. Discipline us, so we will return to Him. Hebrews 12:5-11. Tayo po ay didisiplinahin ng Diyos para tayo bumalik sa Kanya. God is committed in His part to fulfill His plans for our lives. John 10:29. Therefore, we also need to do our part in obeying God. So, dalawa yun eh. Ito yung gusto ng Diyos sa buhay mo. Susunod tayo dapat. Dapat tayong sumunod. Amen. So, tingnan mo yung katabi mo ngayon. I-congratulate mo yung sarili mo. Nandito ka araw na linggo. Amen. Maganda, may notebook ka. Nagsusulat ka din, ano? Para pag uwi mo, may babasahin ka sa inyo. At tingnan mo sa Bible kung ano ang pinag-usapan. Ang sabi po John 10:29, My Father was given them to me is greater than all. No one can snatch them sa'yo. Dapat po tayo ay mapanatili. Number two na katotohanan. There is a possibility that the salvation we received can be lost. May posibilidad po na yung ating kaligtasan na ating tinanggap ay mawala. Yung po yung binasa natin kanina, Hebrews 10:26-27. If we deliberately keep on sinning after we have received the knowledge of the truth, no sacrifice for sins is left, but only a fearful expectation of judgment of a raging fire that will consume the enemies of God. Ito yung sinabi ko kanina. Kapag tayo po ay nananatili at sinasadya nating magkasala ng paulit-ulit, kahit pa sinabi mong tinanggap mo na ang Diyos, pero walang nagbabago sa iyo, patuloy at patuloy ka pa rin nandarayan ng timbangan mo, kontendera ka. Patuloy at patuloy ka pa rin nagmamarites. Patuloy at patuloy ka pa rin gumagawa ng hindi nakalulugod sa ating Panginoon, walang pagbabago sa iyo, ay wala nang natitira pang sakripisyo para sa iyo. Kasi nabigay na ng Diyos lahat eh. So, isa na lang ang nag-iintay sa iyo. Judgment. Kaya kung tatanggap po tayo, dapat it's a genuine kind of acceptance. Kasi, kapag hindi, walang pagbabago sa buhay natin. So, dapat po may magbabago. Kung dati ay ang buhay mo ay kung ano na lang ang mangyari, bara-barabay, walang purpose. Kapag anak ka ng Diyos, may purpose ang buhay mo. Alam mo kung sino ang nagko-control ng buhay mo. At alam mo kung ano yung challenge sa buhay mo. Ano yung dapat